No, because they have, that's the problem because we had to move to October. October is too late for them. For most of the films for this year. Kasi di ba, opening film, kailangan bago yung pelikula. So, kung August ang opening, magandang timing kung September ang ano nila. So a lot of, like, mga Sunshine, a lot of one of the best films, supposedly, na opening this year, na yung bang may play date na ng September. Quezon is October also, 15. but it's too close to the, saka iba yung kanilang marketing plan, So ano na? Hindi ko pa masasabi kasi hinihintay namin ang sagot. Meron na rin closing film. Ayun ang hinihintay ko rin kung matatapos sila on time. Shoot pa. Hindi, nag-ano na. Post-prod. Kasi hindi binanggit sa press Meron bang clue na pwede ka i-share sa ating mga fans? I know, wala. Kasi pagka, alam mo, pag alam na namin, why not, di ba? Why not reveal? Why not reveal? So yun nga ang problem. Yun ang naging problem namin because of the timing. October kami. So kung October pa sila mag-o-opening, it's too late for their marketing. So Tita, how do you feel na nanganib tong parang hindi matutunan sana this year? Di ba? Nakita ko naman. Layag! Naglayag pa rin. Sa alon, sa hangin, sa baha. Unos. Di ba? Para bang flood control. How do you feel, Tita? Yun nga, pakitik na kayong malunod sa Ay, kamuntik na talaga. Pero alam mo, maganda rin ang social media. Without our saying anything. Kasi siyempre, ako, pag may problema, never ko sinishare. Kasi sa akin, solving mo muna. Di ba? Kasi kung uunahan mo ng baka mayroon kaya lang, itong mga makakatikatera. Mga filmmakers din kasi hindi lumalabas yung budget for Pero maganda na rin yun. Ganon na ba? Kailan yung hanggang sa release? may sinabi na alam mo na hindi ayaw ibigay yung budget. Di ba? So, tinamaan. Sabi sa akin galing yan. Ganon talaga ang magiging reaksyon. Pagka So, ganun. So, parang hinilot-hilot yung budget. Alam mo naman sila, di ba, may ginagawa na rehabilitation na laki-laki na nagastos. So, hinilot-hilot na at least mairaos ang itong 2025. Pero ang problema kasi, 2025 pa lang, nagsimula na naman yung 2026. So, kailangan na rin lalo na sa gobyerno yung releasing. Ang sabi ni Direk Joey Reyes, iniligtas ni First Lady. Iniligtas ni First Lady, okay. Ang 2026 sa Himalaya. Ang 2026, ang dali-dali. Ang dali-dali, ang ibig sabihin, di ba, itinayo nila, inorganize nila yung sinigang, na to me is really there to help yung problematic na parang hindi naman to duplicate FDCP, kundi andun sila para tumulong. So, yun na nga. So, ito na. Ay, finally! So, ayun, sinulatan na siya, alamin muna kung talagang hindi na talaga wala na talaga sa budget ng CCP. So, hindi masasabi siyempre ng CCP dahil, they will, sagot nila yung festival, pero yung grant, yung mga gano'n. So anyway, ganun kasi lang First Lady. I will not na lang na amount. Okay, tapos, okay, so I submitted a letter to her, that's the budget. So pwedeng sabihin ito ang pinakatinipid na edition ng Cinemalaya. Yes. Kasi back to basics. Kasi gano'n, kasi I am a Cinemalaya Foundation. So, ang mga desisyon ng a few people lang talaga yan. So, pagka ganyan na problem, okay, diba, sa gaya-gaya, gano'n. Okay, so, okay, anong mga desisyon na gagawin? So, konti lang kami. Ang okay, wala nga CCP, we have to look for a hub. Tama-tama, nakausap ni Mr. Kuwangko ang Shangri-La. So, kinausap namin yung isasara na sana yung tatlo nilang sinihan. Dalawa na lang matitira. So,
So huwag naman pwede gano'n. So we had this thing with him. So this becomes the main hub. Kasi iniisip ko, kung Cinemalaya talaga yan, at kung Cinemalaya Foundation yan, let's streamline it. Streamline it. Kung ano ba talaga ang Cinemalaya. So kung yung sa festival, ano importante dyan? Yung competing films. So yung 10 na yun, let's concentrate on the 10. Huwag na yung iba muna. Streamline. Wala nang ibang activities. Yung 10 films lang. Yun na ngayon lang. Because that's the strength. I mean, you throw away hindi naman garbage. You throw away the excess, na, pwede namang, may sarili naman sila mga other partners and so on. But for Cinemalaya, it's really the main competition of the show. Saka good thing po, a year before, meron na kayong line up. Tuloy-tuloy pa rin, parang tuloy-tuloy ang for call for entries, wala pang budget. Which is talaga naman nangyayari. Kasi hindi na tayo maghintay. Mag-ready na tayo para pagdating ng pera, andyan na, ready na. So, it's like their films, Huwag ka maghintay na meron ka producer. Gawin mo na. Kasi pag nandyan na, papasok na yung So, sure enough, I cannot thank the First Lady enough for coming to the rescue and giving us the budget for 2026. Meron ako serious na question. Dahil, intriga yan. How does Cinemalaya remain relevant in the Nepo Babies era? Nepo Babies, Nepo Babies era. And significant. Yan lang sa title, Sa alon, gitna ng Well, kasi pagka pagka call for entries naman, nasa kanila kung ano yung kanilang, it's coming from them Hindi naman kami ang nagdi-dictate kung anong mga pelikulang gagawin Call for entries na. Out of that, you can see kung anong parang importante sa kanila. Kung anong, kasi makikita mo, LGBT nung araw, susliman, yung iba-iba, for every year, iba-iba. But because the selection committee curates, out of that so many na anong pinaka, and then isa lang dyan. Pero all of these are noteworthy. So, yun, parang just be ready, just do it. Kaya nga sabi ko, we will start a Cinemalaya Club. Para lahat ng gustong tumulong in whatever way, and will give us feedback. Hindi kung kami ang nagdidikta, but aside from the films that we are getting, the feedback on, we will get affirmation kung maganda yung pelikula o relevant yung pelikula, or parang suggestions, or maybe we're looking for this, walang ganyan,